Magandang araw po sa inyong lahat. Sa muli po mga giliw na mga taga-antabay, taga-pakinig sa atin pong himpilan. Teacher Angko po bumabati po sa inyo ng isang magandang araw sa inyo. Medyo po naantala po tayo sa atin pong pag-upload ng video ng ating mga aralin dahil po sa tayo po ay dinaanan ng bagyo, bagyong Kenta. So medyo po hanggang sa ngayon po wala po tayong kuryente, kaya po lowbat po lahat ng gadgets po natin, kaya po medyo naantala po tayo. Sa gayon ba man, tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil po tayo po ay binigyan niya po ulit ng bagong pag-asa, bagong buhay, maski na po dinaanan po tayo ng bagyo at meron pangaraw pong mga kasunod na bagyo. Ganun pa man po, tayo po ay manalangin, magdasal na sana po ay parati po tayong matatag at patnubayan po niya tayo sa araw-araw nating mga gawain. Amen. So, yun nga po, medyo naantala po tayo. Pasensyahan nyo na po at medyo hindi po natin kagustuhan ang lahat ng ito. So, ganun pa man, tayo po ay magpapatuloy po sa atin pong mga sinimulan. So, paalala po ulit, dasal po tayo, mag-ingat at parati po tayong safe sa lahat ng ating gawain. So, sana po ay gayon din po kayo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, sa inyo po mga mag-aaral, pakikuha na po ng inyong mga gamit, yung inyong pong modules, yung inyong pong mga panulat, mga papel at iba pang mga gamit sa pag-aaral para tayo po ay makapagsimula na. So, sa ngayong araw po, ang ating pag-uusapan ay yung pong tungkol po doon sa Aralin 4. So, Module 4 na po tayo. So, dito po pag-uusapan natin ang mga angkop na kilos na nagpapakita ng kakayahang maghanap ng katotohanan at maglingkod at pagmamahal. So, yun po ang kabuuang pag-uusapan natin. So, balit po, ito pong topic natin na ito ay karugtong lamang po nung mga nauna po nating mga pinag-usapan at tinalakay. So sa ngayon po, kunin na po ninyo inyong mga sagutang papel at simulan na po ninyong sagutan ang mga gawain po dito sa atin pong Module 4. So, una po ninyong gagawin ay suriin at sagutan ng mabuti ang mga pangungusap sa pagtuklas ng dating kaalaman sa pahina 14 at sagutan ang sumusunod na katanungan. Susulat po ninyo ang inyong sagot sa inyong mga sagutang papel. Pangalawa po, sagutin ang paglinang sa mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa sa pahina 14 and 15. Kasunod lamang po ito. At sagutan ang mga katanungan sa pagsusuri. So, isulat din po ninyo ito sa inyong sagutang papel. Then, basahin at unawain ang teksto sa pahina 14 and hanggang 19. So, maikli lang naman po ito. Then, sagutan ng buong husay ang mga sumusunod na gawain.
Then isulat ito sa inyong mga sagutang papel. So pasunod-sunod lamang po ito. Then hanggang po sa pagsagot ninyo sa inyong pagtataya. So yun po ang inyong mga gagawin sa linggong ito. At pagkatapos niyan, dumako na po kayo doon sa inyo pong mga sunod na aralin. Okay, so balikan na po natin ang doon po sa pagpapalalim. At teka lang po at hanapin ko muna yung pahina. Medyo makapal po kasi itong gamit ko. Ipina-photocopy ko na po kasi lahat nung lahat ng module para po isahan na lang. Okay po, so magpapatuloy na po tayo. So dito po sa pagpapalalim, kung inyo pong nabasa na po ito po ay pagpapatuloy lamang. So atin pong napag-usapan noon sa ating mga unang aralin, napag-usapan, na-discuss natin na ang tao ay mayroong isip. So ito pong isip na ito ay ginagamit natin para alamin natin ang mga katotohanan. So yun po yung isa sa mga gamit ng isip. Alamin ang katotohanan, then alam po natin dapat kung ano ang tama, ano po ang mali. So yan po ang gamit ng isip. Alam po natin ang tama, alam po natin ang mali. So, pinoprocess po yan ng isip natin. So, nasa pamamagitan po yan ng pagsasaliksik, pagtutuklas sa mga bagay-bagay, mga sitwasyon. So, makikita na natin kung ano yung katotohanan. Then, napag-usapan din po natin na ang tao po ay meron din pong malayang loob o yung willpower. So, yan po yung mga dati na natin pinag-usapan. Ano ba yung gamit nitong will na ito? So, ito po yung aspeto ng buhay natin bilang tao na ito po yung pagkagusto natin sa isang bagay o isang sitwasyon, at ito po yung nag-a-adjust sa atin para tayo ay kumilos. So ito po yung nagpapakilos sa atin, yung will natin, para tayo ay gumawa ng isang bagay. Ngayon po, doon po sa sinusundan nating aralin na ito, ipinakita doon na ang ating will ay blind spot, o ibig sabihin, ang will po ay nakadepende lamang sa inuutos ng ating pong intellect, ng ating pong isip. Kung ano po ang sinasabi ng isip natin, yun po ang ginagawa ng will. Yun po ang ginagawa natin. Kung ano po yung gusto natin na sinasabi ng ating isip. Kaya itong dalawa pong ito hindi po ito nagkakahiwalay. Magkasama po sila sa loob ng ating pagkatao. Kaya napaka-importante, napakahalaga po na kailangan trained ang isip natin, kailangan pinag-aaral natin ang isip natin para makabuo siya ng isang desisyon, ng isang gusto na gagawin ng will natin, pero kailangan ito ay tama, mabuti. Dahil kung hindi trained ang isip natin, maaaring ito din ang magbudyo sa atin para tayo ay makagawa ng hindi natin inaasahan o yung
masama. So, merong mga suggestion dito sa module ninyo kung inyo pong binasa. Sabi po ng isang psychologist, si Esther Esteban, behavioral scientist po siya, si Esther. Meron po siyang mga suggestion para po masanay natin o matrain natin yung ating isip at yung pagsasanay sa atin pong will. Okay, so pag-usapan po natin. Paano po natin sasanayin ang ating isip, ang ating isipan? So meron po siya dito mga suggestion. Una, pagsasanay ng intellect o ng isip. Suriin ang katotohanan at kahalagahan ng buhay. So, dapat po una po nating isaalang-alang ang kahalagahan ng buhay. Yan po ang una po nating isaisip para po na ang buhay ang pinaka-importante sa lahat. Yan. Para po anumang desisyon ang gagawin natin, isaalang-alang natin buhay. Okay. Number 2, unawain ang ganap na katotohanan o yung universal truth. Ano ba ang katotohanan sa lahat ng mga bagay-bagay o sa lahat ng sitwasyon bago tayo gumawa? Yan. Suriin ang katotohanan, alamin ang universal truth, yung pangkalahatang katotohanan. Pangatlo, unawain at mga tuwiran batay sa katotohanan at moralidad na inuugnay ito sa buhay. Okay. Unawain, mga tuwiran, batay sa katotohanan at moralidad at iugnay ito sa buhay. So, isa-isahin po natin para maintindihan po natin. So, paano ba natin papangatwiranan ang katotohanan? So, kailangan po ang manaig sa ating pangangatwiran ay yung katotohanan. So, ang katotohanan po, minsan po, nababatay din po yan, yung pagpapasya natin. Kailangan ibatay din po natin, ano ba ang moralidad ng ating kinaaniba na grupo? Ano ba ano ba ang tama sa kanila, ano ang mali? Kasi depende po yan sa moralidad ng yung decision po natin tungkol sa buhay, nakadepende po yan sa moralidad ng community kinabibilangan po natin. Lalo na yung pagpapahalaga ng pamilya na kinabibilangan natin. So, iuugnay po natin yan. Hindi po natin maiaalis yung moralidad. Ano ba yung sinasabi na tama? Ano ba yung sinasabi na mali? So, yan po ang moralidad. Okay. So, pang-apat, bumuo ng pasya batay sa ganap na pamantayang moral. So, yung may pasunod-sunod, di ba? So, bago po tayo magpapasya, bago po tayo dumating sa pang-apat na punto, kailangan po masuri po muna natin. Suriing mabuti, ano ang katotohanan, ano ang sinasabing tama o mali. So, pagtimbang-timbangin po natin iyon. At bago po tayo magpasya kung ano po yung nakakabuti. Pero kailangan po yung pagpapasya natin, ibatay po natin doon sa mga pinagbabatayan
depende po yan sa kung Pilipino ka o Amerikano ka o kung ikaw man ay probinsyano, ikaw man ay kung saan ka man nabibilang. Yan. So pagkatapos po niyan, pagkatapos niyo pong magpasya, suriin ang kalalabasan ng iyong pasya at kilos. So kung may ginawa na po kayo, huwag po kayong tumigil doon lang sa may ginawa kayo, batay doon sa pagpapasya po ninyo. So kailangan suriin mo po yung ginawa ninyo. Ikaw ba ay masaya sa ginawa mo? Nakatulong ba sa iyo, umunlad ba ang buhay mo dahil sa ginawa mo? May natutunan ka ba doon sa ginawa mo? Oh, kailangan suriin mo po 'yon. Higit sa lahat, may nagawa ba itong tulong para ang buhay mo, yung pagkatao mo ay umunlad, meron kang natutunan. So kailangan pong dumating tayo diyon. Pagkatapos po, maging rasyonal sa paglutas ng mga suliranin. Pag sinabing rasyonal, kailangan hindi po yan na kesyo nasa rason ka. Hindi po. Ibig sabihin, ibabatay mo po yung mga kilos mo, sinasabi mo, yung ginagawa mo, yung pagpapasya mo, batay po doon sa kung ano po ang ikakabuti ng lahat. Kasi kabutihang panglahat pa rin po ito. So yan po ang ibig sabihin yan. Ngayon, so bigyan po natin to ng mga simpleng halimbawa para po meron po tayong pagbatayan. Halimbawa po, doon na lang po sa pakikipagrelasyon natin, pakikipag-ugnayan natin. Halimbawa po, meron po kayong boyfriend o meron po kayong girlfriend. So nakipagrelasyon po kayo kasi mga grade 10 na kayo eh. Binata at dalaga na. So karamihan sa mga edad nyong ito, nasa sitwasyon kayong ganito. So alam nyo mga anak, alam nyo po, ang pakikipagrelasyon, hindi po yan lahat ng pagkakataon masaya tayo. Dumadating po yan parati sa punto na hindi kayo nagkakaunawaan. Nag-aaway kayo, mabuti nga kung magkabati, away-bati. So ganyan po ang relasyon. Ngayon po, dumadating po minsan sa punto na medyo grabe po yung away. Masakit. So, masakit po yan. Medyo po masalimuot po yan pag ganyan po. Lalo na kung pag-uusapan ay love life. Yan. So, halimbawa po, dumating po kayo dun sa punto na yon. So, kailangan po, batay po dito sa nilahad sa atin ng mga pagsasanay. So, kailangan po ang masusing pag-uusap. Ano bang pinag-awayan nyo? Yan. Ano ba yung mga faktor na nakadagdag bakit kayo nag-aaway? Yan. Susuriin nyo po yung lahat ng yon. Bakit ka galit? Ano bang ginawa? Ano bang nagawa ko? Kasi minsan may mga nagagawa tayo na minsan hindi niya pala gusto nagawa natin. So minsan hindi natin yun alam. So tanungin nyo, ano bang ginawa ko? Anong nasabi ko? Saan ako nagkulang? Kasi sa pag-uusap nyo yun, dun nyo lang makikita yung mga katotohanan. Ngayon, titimbang-timbangin nyo yan pag pangangatwiranan nyo bawat sitwasyon. Kasi anya ganito ang ginawa mo, ganito. Ayaw ko yun. O siyempre magpapaliwanag ka rin. So, ganito yun, kaya ako na ginawa yun. So, hindi ko rin alam na
hindi mo pala yun gusto. So parang ganun po. Kailangan, habang nag-uusap kayo, kailangan po, batay sa inyong pag-uusap, kailangan suriin nyo ano ba yung bago ka magpasya, suriin po muna ninyo kung ano yung mga sitwasyon. Timbang-timbangin po natin. Yan. Kasi mahirap na baka po kayo makapagpasya ng hindi po ninyo ikasiya. So kaya nga sinasabi dito na huwag po kayong padalos-dalos sa inyong mga pagpapasya, lalo na kung nasa peak kayo ng inyong emosyon. Kung mataas na mataas po ang inyong emosyon, lalo na po kung galit po kayo, huwag po kayong kaagad magbibigay ng pasya. Kasi po ang taong galit, minsan po wala sa isip. Kaya nga po dito, kailangan sanayin po natin yung isip natin. Lahat pong ito na ibinigay sa atin, pagsasanay para po sa isip. Yan. Timbangin lahat ng aspeto. Pag-usapan munang maigi bago po magpasya. Yan po. Para hindi po tayo magsisi sa bandang huli. Ganyan po yan. Kailangan po ang masusing pag-uusap. At importante po, kailangan po may pagtanggap sa katotohanan. Yan po ang isa sa mahirap, yung pagtanggap. Lalo na po sa isang relasyon, kapag wala pong pagtanggap sa katotohanan, hindi po kayo magkakaunawaan. Hindi mo siya mauunawaan, hindi ka rin niya mauunawaan. Kung wala pong pagtanggap. Yan po ang isang medyo kailangan natin ng masusing pagsasanay sa isip. Dumating po tayo sa pagtanggap, acceptance. Know the truth, then accept. Yan. Yan po yung medyo po mahirap, pero napagsasanayan po yan. So yan po ha. Pagsasanay ng intellect. Ngayon, paano po naman po natin masasanay ang ating will? Yung mga pagkilos na po ito. Yung pagkagusto na natin. So, paano po natin? Kasi po yung will natin, nakadepende po yan sa kung paano tayo nag-iisip. Yan po yung will. So, yung kilos natin nakadepende sa kung paano tayo mag-isip. Okay. So, paano po natin sasanayin ang ating will? So, una, mahalin ang Diyos at kapwa. Yan po ang number 1. So, kailangan mahalin mo, alam mo na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo, at kailangan suklian mo yun ng pagmamahal, dahil kung hindi mo rin matututunan na mahalin ang iyong kapwa. So, yan ang number 1. Mahalin ang Diyos at kapwa. Number 2, piliin ang higit na mabuti. Ano po? Kasi dito sa pagsasanay sa intellect, inalam natin ang buong katotohanan, di ba? So, pipiliin natin dun sa pagpapasya natin kung ano ang higit na mabuti. Kasi may mga options yan eh. May mga pagpipilian ka. Sigurado po yan. So, pipiliin po natin kung ano po ang mabuti. Pagkatapos po, pag napili nyo na po, malaya mo pong isagawa ang iyong
pagpapasya. So nakapag-decide ka, gawin mo po yung pagpapasya na yan. Ito na ang pipiliin ko dahil ito ang mabuti. Dahil mahal ko ang Diyos, mahal ko ang kapwa ko. Then, maging responsable sa paggamit ng kalayaan. Kasi po, hindi po kesyo malaya tayong gawin anuman ang gusto natin. Gagawin na lang natin lahat ng gusto natin. Hindi po. Kasi po, meron po tayong kapwa. Paano po kung yung ginawa natin, apektado po ang buhay niya? Kesyo ba gusto mo? Kesyo malaya ka? Pwede mo nang gawin yon? Hindi po pwede. Kasi meron din po siyang buhay. Meron din po siyang kalayaang mabuhay. Karapatang mabuhay. Di po ba? So, kaya maging responsable po tayo sa ginawa natin. Pang-apat, tahakin ang likas at lohikal na landasin ng bawat pagpapasya. So, tahakin natin ang likas at lohikal na landasin. Ibig sabihin, yung kailangan, pag sinabing lohikal, ano ba ang logic? Ano ba yung tama? Yan. Ano ba yung rational? Ano ba yung mayroong katwiran na batay doon sa kung ano ang moral na pagpapahalaga? Yan ang ibig sabihin niya, na tahakin po natin yon. I-consider po natin lahat bago tayo gumawa. Okay. Sunod, magkaroon ng disiplina at pagpipigil sa emosyon. So yan ang napaka-importante po nito, yung pagpipigil ng emosyon. Hindi po kailangan padalos-dalos dahil po nasaktan tayo, galit na galit tayo, meron na lang po tayong gagawin. Hindi po. Kailangan pa maging kalmado po muna tayo, mag-isip bago gumawa ng pagpapasya. At magkaroon ng determinasyon sa pagpapasya. Kailangan po nating pumili between right and wrong. And kailangan po sanayin natin na piliin natin kung ano yung tama. Yan po yung pagpapahalaga. Yan po yung pagpapakatao. Maging handa sa pagbabago at pag-unlad. Ayan, kasi po, pag pinili po natin ang tama, meron pong malaking pagbabago sa buhay po natin. Magbabago at magbabago po ang buhay natin. Uunlad ang iyong pagkatao. Mamaya po, bibigyan natin ng halimbawa. Pagkatapos po, isabuhay ang mga pagpapahalaga at ang bertud. Yung mga virtues, yung pong mga golden rule, yun pong mga golden values. Kailangan pong isabuhay po natin yan. Yan po yung pagbabagong sinasabi. So, kailangan alam po natin yon, kailangan po gawin po natin yan. So, bigyan po natin ng halimbawa. Yan. So, kanina po, sinabi ko na sa isang relasyon, kailangan pong pag-isipan po nating mabuti ang pakikipagrelasyon natin. Alamin po natin ang lahat ng katotohanan na pwede nating makita. Kasi po, masalimuot po ang pakikipagrelasyon. Sabi ko nga, hindi po lahat ng relasyon ay maganda. Parati po yung kasama dyan yung lungkot,
sakit na mararanasan po natin. Ngayon po sa pakikipagrelasyon, isa po sa masakit na aspeto ng relasyon yung paghihiwalay. Sa mga teenager, ito po yung break up. Yan, usong-uso po ito. Yan po ang isa sa masakit na realidad ng relasyon. Sa mga teenage relationship, yung break up, masakit po yan. So, ngayon po, lalo na po dahil po yan ay masakit, kailangan pong pag-aralan po natin yan. Pag-usapan. Hindi po kailangang pabigla-bigla po yung desisyon natin na makikipag-break tayo. Lalo na kung yung tao na yun ay mahal mo. Yan. So, kailangan, di ba nandito sa unang pagsasaya, kailangan mahalin mo ang iyong kapwa. Yan. So, paano kung mahal mo ang iyong, siyempre, mahal mo yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, nagalit ka, sa peak ng iyong galit, ng iyong emosyon, nakipag-break ka. So ngayon po, kailangan mahal mo ang iyong boyfriend o girlfriend. Ngayon, kung kayo po ay dahil sa inyong galit, nakipag-break kayo, sige, hiwalay na tayo. Well, galit ako. Oh. Ngayon, paglipas ng galit mo, gusto mong bawiin kasi hindi mo naman pinag-isipan. Gusto mo ngayong bawiin yung nasabi mo. Mahihirapan ka na. Mahirap na kasi may mga tao na kapag nasaktan, ayaw na niyang binabalikan yung sitwasyon na yon. Oh. So, magsisisi ka dahil mahal mo pala, nakipaghiwalay ka. Paano kung dumating yung time na nakita mo meron na siyang ibang minahal dahil dun sa ginawa mo? Naghanap siya ng ibang pagmamahal na hindi mo nyo naman pala napag-usapan yung mga bagay-bagay. Yan po ang isa sa mga halimbawa po niya na kailangan po pag-isipang mabuti at bago ka gumawa ng pagpapasya, bago ka kumilos, doble isip. Hanapin mo yung katotohanan. So, kailangan sanayin natin yung mga kilos natin na nag-iisip muna. Kasi kung hindi, kawawa po tayo. Marami tayong masasagasaan. Oh. Yan po sa relasyon po lamang. Ngayon, may mga sitwasyon po tayo sa buhay na applicable po itong masyado. Mga ibang sitwasyon sa buhay natin. Lalo na po sa larangan ng pag-unlad ng pagkatao. Ang isang napakagandang halimbawa nito ay yung may mga nakakita na po kayo ng mga taong tamad. Yan, marami po akong kakilala na taong tamad. Ang mga taong tamad po, hindi po yan nag-iisip kasi tamad nga po eh. Itong mga tao na to, hirap na hirap po ito sa buhay kasi hindi po nila sinanay na mag-isip. Ito po yung mga tao na ayaw mag-aral, ayaw mag-isip kung ano yung maganda sa buhay nila. Ito yung mga tao na pumasok man sa school,
nagbubulak-bulang kasi tamad nga. O, lalo na ngayon na may pandemya tayo, na ganito tayong new normal, makikita mo yung mga estudyanteng tamad. Hindi yan nag-aaral, buksan niya po ang module, hindi. Makita mo, para may mga module po na mayroong keto correction. Diyan na po yan pumupunta sa keto correction kasi nga po tamad. So hindi niya po iniisip yung ano ang kahihinatnan mo kung dito ka kaagad. Ibig sabihin hindi niya dinadaanan yung proseso ng pag-aaral, yung pag-unlad. Mabuti nga po kung tulad nito, at least kung tapusin man lang itong pinag-uusapan natin. Yung mga taong tamad, manood yan ng video na to. Hindi. Manood man yan, kundi, ayoko yan, boring yan si Teacher Angko. Boring yan. Oh. Wala na yan. Dito na, mag-ML na lang. Tamad. Ang ginugusto niyan, yung kung ano lang yung pansamantalang ikakasiya ng buhay niya. Diyan kikilos. So, maski na kumilos man yan, halimbawa inutusan mo. Inutusan mo. Sumunod man yan, lahat ng inuutos mo na gagawin niya, puro mali. Halimbawa, pabilhin mo, nako, lahat ng bibilhin niyan, mali. Halimbawa, may uutusan mo yung isang estudyante, halimbawa lang, nataon yung nautusan mo, tamad, ayaw mag-isip. Pinabili mo ng ballpen. Bumili ka nga doon sa tindahan, bumili ka ng ballpen, kulay blue. Sige na, lalarga. Di nag-isip. Bumalik. Sir, wala pong blue. Hindi ka man lang nagtanong sa kabila. Tabi-tabi yung tindahan. Kasi tamad, hindi nag-iisip. Na may tindahan naman sa kabila. Ganyan yan. Halimbawa lang naman po yan, hindi naman po kayo. Alam ko po masisipag po kayo. So yung mga taong tamad, ganyan po. Halimbawa lang po yan. So dito natin makikita na kailangan sanayin ng isip para gumawa ang katawan natin, kumilos, yung will. Kasi yung will natin, blind po yan, hindi po nakakakita. So kailangan po yung sanayin para kumilos siya. Yan po ang kwan dyan. So, mag-isip bago kumilos, bago magpasya at kumilos. At kailangan sa bawat pagpapasya mo, maging masaya ka sa ginawa mong desisyon. Panindigan mo po yun. So, lalo na kung pinag-isipan mong mabuti. Halimbawa, kasi po, halimbawa na-realize mo na yung relasyon ninyo ay hindi pala magandang relasyon. So, pinag-isipan mong mabuti, mahal mo yung tao, pero hindi maganda yung relasyon ninyo. Hindi magbubunga ng magandang relasyon, hindi matutulungan para umunlad ang inyong pagkatao. So, nagpasya ka ngayon na tapusin yung relasyon na yon. Dahil yun ay pinag-isipan mo, nakikita mong makakabuti yun doon sa taong mahal mo para siya ay umunlad. So, kailangan panindigan mo po yun kung nakapagpasya ka. Okay po? So, kailangan po maging masaya kayo, panindigan mo po yung
yung ginawa mong pagpapasya. So, kahit na po yun mahal mo, okay na po yun. Kaysa naman mapahamak po siya. Pati ikaw ay mapahamak. Ganun po yung kuwan na yun. Kahit na po parang mabigat sa puso mo kasi mahal mo yung tao. Panindigan po natin yun. So, yan po ang isa sa mga kailangan nating i-consider. Pero hindi po natin yung magagawa kung hindi po natin sasanayin ang ating isip at ang ating willpower. So, masalimuot po yun. Anyway po, para po matulungan po tayo, kasi po may mga pagpapasya, may mga desisyon na mahirap. So, ano po ang gagawin natin kapag nahihirapan po tayo? So, una, napag-usapan na po natin, di ba, na ang tao ay hindi nabubuhay ng siya lamang. So, kailangan mo yung kapwa. So, una po, baka po makatulong, sumangguni po kayo sa iba. May mga kaibigan po kayo, may mga nakatatandang kapatid, kami po mga teacher, yan. Pwede nyo po kaming tanungin, sumangguni po sa amin, o sa mga kaibigan nyo. Sabi nyo, friend, may problema ako, ganito, ganito. Oh, mahal ko yung tao, pero parang hindi mag-work yung relationship namin. Ano bang mabuting gawin? Ano bang Ngayon, yung mga payo na yon, hindi mo po kailangang sundin lahat. Kailangan po timbang-timbangin mo po iyon. Huwag nyo pong ibabase yung pagpapasya mo doon po sa sinabi ng kaibigan mo. Kasi baka po dumating yung time, mayroon po kasi niya nag-away dahil nakinig sa payo, hindi naman siya masaya doon sa payo, pero ginawa niya. Yung nasisi niya, yung nagbigay ng payo, hindi po ganon. Kailangan po, yung ibinibigay na payo lang po yun. Kailangan timbangin mo rin po yung, kayo din po ang mag-iisip ng kung ano yung totoo, yung ano yung mas makakabuti. Payo lang po yun. Pero nakakabuti po yun yung humingi ka ng payo. Kasi may mga makikita kang mga options na maaaring makatulong sa gagawin mong pagpapasya. Ngayon po, or number 2, ipagpaliban mo muna yung pagpapasyang gagawin mo. Ibig sabihin, lalo na kung mabigat yung desisyon na gagawin mo, huwag muna kaagad. I-extend mo muna, pag-isipan mo pa pag-isipan. Kaya ba ng puso mo? Yan. Kaya ba ng sitwasyon? Kaya ba ng damdamin mo? Yan. So, i-consider mo lahat ng mga bagay-bagay. Pero higit sa lahat, kailangan po sa ikakabuti ng marami, ng lahat. Yan po ang pagpapasyang kailangan nyo. Kasi po kung hindi po natin palalawakin yung mga bagay-bagay, yung perspective natin, yung pananaw natin, baka po mas lalo po tayong mahirapan. Call a friend. Yan. Talk to someone. Makipag-usap ka sa mag-inquire. Ano ba maganda? Ganito.
gusto mong umiyak, humanap ka ng tao na pwedeng iyakan mo. Yan. Nakakagaan po yan ng damdamin. Nakakatulong. So, sana po nakatulong po ito na video na ginawa ko dito po sa aralin natin na ito tungkol sa intellect, pagsasanay sa will at intellect ng tao. So, kung meron po kayong mga katanungan, suggestions, realizations, paki-share naman po. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, nakita nyo pong nakakatulong din po sa inyo, sa inyong pag-aaral, paki-subscribe naman po. At paki-share naman po sa mga kaklase ninyo. Sa lahat po ng grade 10 na friend po ninyo sa FB, sa Messenger, na i-share po ninyo ang video na to para po makatulong din po sa kanila kung nakatulong po sa inyo. Kung hindi po, i-share din po ninyo para po marami na po tayo. Okay po? So, hanggang po sa muli, dagdag po ng dasal at doble pag-iingat kasi po meron na naman pong parating na bagyo. Yan, dito po sa Bicol, dinaanan po kami ng bagyo. Kakatakot. Pero sa awa ng Diyos, makakaraos din po tayo. Hanggang po sa muli, maraming salamat.